March 28, kasalukuyan, galing ako ng Hong Kong noon. Kakaland ko lang ng Thailand. Magpa-firing kami dapat nun. Kasama ko mag-firing dapat nun yung isa sa mga doktor kong kaibigan doon sa Sorsogon. Before I took off sa Hong Kong, I received a text message. He might go to the hospital. Because prior to that, kinakwento niya na sa akin na masakit yung ulo niya, nahihilo siya. Parang pag naglalakad ka, parang kumikiling ka ng pakaliwa. Hindi ko rin maintindihan kung bakit. Unang beses ko naranasan yon. So, in-ignore ko lang, hindi ko lang pinansin. I kinda saw it coming. First, wala siyang tulog lagi. So it was really he wasn't able to sleep. I felt like it was his not being careful with his health. I saw that. But really more, parang nung 3 days nga, not just 2, may sinasabi na siya sa akin na nahihilo siya. And the last time I spoke to him, the night before I left Hong Kong, nakita ko yung mata niya medyo parang may something. Tapos parang sabi ko, ano sa mata mo? Tapos sabi niya, nalagyan lang daw ng moisturizer. May weird feeling na ako noon. And then the next day, when I spoke to him, video call, kasi mahilig nga ako mag-video call, nakita ko sa mukha niya na iba na yung itsura niya. Parang may something wrong. And then doon ako nagalit sa kanya. It's like, you know, you're taking it too lightly. Ano ba? Hanggang pagdating sa Sorsogon, nakasama ko ang doktor, binipi niya ako, lumabas 220/120, 130. Nagpanik siya, binigyan ako ng catapres, bumaba ng 190/120, mataas pa rin daw. So tumawag siya sa isang doktor na magaling sa puso kasi hindi naman yun ang expertise niya. At ang payo nga sa amin ay magpa-check na sa ospital sa Sorsogon. In Jesus' name, Hindi. Ay, naku talaga, taga-abos sa bato, Lord. Ako na lang magkasakit at ako na lang talaga. Masagot eh. Tayo kung sino yung kasama ko. Hindi nga sinasabi ko, hindi suma. May init na yung ulo ko ha. Nangangagat na talaga ako. Minsan lang ako magbiling, di pa sasagot. When Kuya had his hypertensive crisis, I was actually in Korea that time. Normally, I always have my phone with me. Pero that day, parang pumunta kami ng temple. Then like after 2 hours, I checked my phone once we were done. And I had like 27 missed calls from Heart. And then when I read nga her message, syempre parang nataranta din ako. Sampo. Bali yung ticket kasi si May, nilipot na niya yung business sa heart. Hindi sa ako sasabihin sa kanya, economy naman. Dalawa nga lang kami sumakay ng aeroplano papunta Maynila. Hawak ko pa yung dextrose ko. Dahil na walang ibang hahawak ng dextrose ko.